Pinabulaanan ng pamilya ng steel magnate na si Anson Ke ang kumakalat na balitang may kanegosyo siyang mga pogo operator at ito raw ang dahilan sa pagdakip at pagpatay sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Mariing itinanggi ng pamilya ng bilyonaryong si Anson Ke o mas kilala bilang Anson Tan na sangkot sa pogo ang kinidnap at pinaslang na Filipino-Chinese businessman. Ito ay matapos mapaulat na hindi umano kidnap for ransom ang pakay ng mga sospek kundi paghihiganti sa napasong pogo deal. Giit ng pamilya Tan, walang shady dealings ang steel magnate at nakipagsosyo lamang sa pinagkakatiwalaan niyang mga tao. Isa rin anila itong mapagkakatiwalaang miyembro ng Filipino-Chinese business community at kilala sa kanyang charitable work. Sa isa namang mensahe mula sa civic leader na si Teresita Angsi, nilinaw nitong ang mga sospek sa pagkidnap at pagpaslang kay Tan ang sangkot sa pogo at hindi ang negosyante mismo. Una nang sinabi ng PNP na isa sa kanilang tinitingnang anggulo sa gumugulong na investigasyon ang posibilidad na may kinalaman sa pogo ang insidente. Pero ayon kay dating senador at PNP Chief Panfilo Lacson, dapat maging maingat ang pulis sa paglabas ng mga update sa hawak nilang kidnapping cases. Anya dapat kasama sa mga isinasaalang-alang ng mga ito ang mararamdaman ng pamilya ng biktima. Inamin naman ng PNP na nahihirapan silang i-monitor ang binabayad na ransom money ng mga pamilya ng mga Chinese kidnap victim, partikular na kung gamit ang cryptocurrency at online platforms. Ang ganitong sitwasyon daw kasi ay kailangang dumaan sa legal na proseso gaya ng search warrant para masilip ang transaksyon, kaya mahirap din umano ang pagkalap ng mga ebidensya. Sa datos ng pulisya, 13 kidnapping cases na ang naitala ngayong taon at 8 rito ang Chinese ang mga biktima. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.